Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Allen Iverson ay considered nga bilang isang NBA legend dahil sa kanyang galing. Tinatawag nga siya noon na pound for pound best player in the world dahil sa kanyang galing despite maliit siya at magaan kumpara sa ibang mga players. Sa dominant playoff run nga noon ng Kobe and Shaq tandem kung saan winalis nila ang mga teams sa playoffs, si AI lang nga at ang Sixers ang nakaisa dito. Dito na din nangyari ang famous step over kay Ty Lue ng former MVP. Si Iverson ay natanong ni Kevin Garnett kung ilan ba ang kaya niyang i-average sa era ngayon in his prime. Sabi ni Iverson ay nag-average nga daw siya noon ng 33 points per game sa mas mahigpit na depensa. So ngayon nga daw ay posibleng makapagtala na siya ng 43 points per game kung saan sumang-ayon naman si KG. Ngunit ito nga ay humakot ng debate. Ang mga hindi naniniwala ay sinasabi na hindi nga daw ito nagagawa nila Curry at KD ngayon at ni Kyrie Irving na sinasabi ng ilan na mas in-improve na version ni Iverson. Kaya naman imposible nga daw itong sinasabi ni AI at isang legend na naman ito na minamaliit ang era ngayon. Habang mga naniniwala naman kay Iverson ay sinasabi na kaya nga daw talaga ito ni AI dahil faster pace nga daw ngayon ng NBA, ibig sabihin ay aangat din ang number of possessions. More possessions equals more chances to score. Sa lambot nga daw ng tawagan ngayon ay talagang mag-a-average si AI ng 43 points dahil sa added free throws pa lamang. At mas madami na din umano ang 3-point attempts ng mga player ngayon kaya naman talagang aangat nga daw ito. And of course, without the hand check rule ay mas makakalusot nga daw si AI. Lalo na't iilan na lamang ang legit 7-footers ngayon sa pinta. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kaya na mag-average ng 43 points ang prime Allen Iverson sa NBA ngayon? Tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Madami na nga nagdududa noong kinuha nila si Spencer Dinwiddie dahil bagamat magaling nga ito, at the end of the day siya isang 6'5" guard na naman mga kaibigan. At sa ngayon nga ay umaapaw na ang guards ng Lakers. Kapag naging healthy nga silang lahat ay mahirap nang ibalasa ang guard rotation nila at matagal na rin ang hinihiling ng mga Lakers fans na kumuha pa ng isang legit na center ang team na ito upang magkaroon ng pagkakataon si Anthony Davis na bumalik sa kanyang natural position na power forward. Ganun pa man ang kinuha nga ng Lakers sa isa na namang guard. Well, bukas nga kontra sa Golden State Warriors ay mukhang makaramdaman nila ang pagkukulang ng big man dahil out si LeBron James, Jared Vanderbilt at Christian Wood. Sa LeBron nga ay listed naman as day-to-day so asahan nga na makakabalik din siya agad. Ngunit si Vando ay medyo matatagalan pa habang si Christian Wood naman ay out for the next 2 weeks dahil sa namamaga na tuhod nito. So bukas nga kontra sa Warriors ay si Anthony Davis, Jackson Hayes at Rui Hachimura lang nga ang player nila na may height na 6'5" pataas. Maliban na lang nga kung maglaro din si Cam Reddish na questionable pa sa ngayon. So isa lang nga sa kanilang malagay sa fall trouble, tiyak na lalatagin ni Darvin Ham ang 3 or 4 guard lineup ng Lakers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?